Salamat po sa pagpunta. Welcome to Faithful. So for our announcements, while everyone is making catch up po, no? So for our announcements, join our midweek service every Thursday, 6 p.m. here at Faith Pavilion. Bring your kids here at Faithful. Meron po tayong KOD or Kids of Destiny at 10:45 a.m. Look for Teacher Joselle or Teacher Len. J12 meet up at 11:30 a.m. Just look for Ate Misha. At ang ating pong mga kabataan, CYOD service every Sunday at 1:30 p.m. Look for Kuya Miro. And starting po August 3 today, our online service is 3 p.m. na po. Wala na po tayong live stream at 10:45 a.m. We also have our Faithful Weekend, August 30, Saturday, 7 a.m. to 9 p.m. At ang ating pong registration is still open. Dahil po
August na ngayon, ang ating pong regular rate is 699 pesos. We also have our water baptism on August 31. For more details, look for Pastora Wenica Celestial. And this August, another month, and we also have our birthday celebrants. So we would like to greet a happy birthday for our August celebrants, and of course to our faithful volunteers, Ate Jeremy and Pastora Yoli. Happy birthday. I know we are excited to worship the Lord, so set our hearts and continue to be in God's presence. God bless us all. Yes, good morning po mga ka-faithful. Tayo po ay tumayo na. Let us all stand and be excited. Ayan, right at this time, sigurado po ako na magkakaiba tayo ng iniisip. Alam ko po, ulitin ko yung sinabi ko, magkakaiba po tayo ng iniisip. Yung pong nandito sa mga harapan nyo, yan, mga yan, kasama po ako doon, mga kabadong-kabado yan. Kabado 20. Ganun po. Siyempre, gusto po nating ibigay yung the best para sa Panginoon. Yung mga nasa likod po, tingnan nyo po yung nasa likod. Ayan, mga kabado 20 din po yan. Para sa paglabas ng mga lalabas dito. Kayo naman po, I know that most of us are excited to worship the Lord. Alam ko yung iba naman po ay may hinihingi sa Panginoon. Iba-iba po tayo ng iniisip this morning. Pero you know, there is one thing that we can do together. Uulitin ko po yung sinabi ko. There is one thing that we can do together, ano man yung iniisip o nararamdaman mo. Today is another Sunday. Today is another chance. Sablay ka man last week, meron kang this week at this Sunday para magsimula. Yesterday is gone. This is a new Sunday. And we do not take it for granted. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, bro, sis, susulitin ko to. 20 minutes, susulitin ko to para ibigay sa Lord yung the best. Amen po ba? Amen. Sige po, sabay-sabay po nating palakpakan si Lord. At sabay-sabay din po nating basahin ang kanyang mga salita bago po tayo magpuri sa kanya. Ito po ay galing sa Awit 113 verses 1 to 9. Sabay-sabay po nating i-open ang ating mga labi. Ready? 1, 2, 3, go! Purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayo't magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Sino bang katulad ng Diyos na si Yahweh, na sa kalangit ay dooy nakaluklok? Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula kapanglaway itong mahihirap, kanyang itinataas, kanyang nililingap. Sa mga prinsipe ay isinasama, sa mga prinsipe nitong bayan niya. Verse 9, ang babaeng baog pinagpapala niya, binibigyang anak para lumigaya. Purihin si Yahweh. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Walang katulad ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan at katapatan. Ngayong umagang ito, this is our time, Panginoon. Higit pa sa kaya naming isipin, Panginoon, ang kaya mong gawin. Kaya ngayong umagang ito, ibibigay po namin sa inyo ng buong puso ang aming pagsamba dahil karapat-dapat ka. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Sabi niyo po kanina, susulitin niyo, ha? Sabi niyo, gagalingan niyo. Itaas po natin ang ating papuri sa Panginoon.
Jesus. Hallelujah. Worth it po na mawalan ng laway para magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Worth it po na ubusin ng lakas para sa isang Diyos na walang kapantay. Tayo pong lahat ay naniniwala, even the word of the Lord says that He has a plan for us. Napakaganda po ng nais ng Panginoon sa ating buhay. Kung bago ka, if this is your first time, I'm telling you straight to your heart, God has a plan for your life. Pero kasama po ng planong iyon, yung nais ng Panginoon na maging tayo. The Lord wants us to be like Him. Loving, understanding, faithful. And mangyayari lang po yun sa patuloy, sa araw-araw na pagsusuko ng ating buhay. Does anyone here want to be used by the Lord? Meron po ba ditong nais na magpagamit sa Panginoon? Meron, mahina yun na, wait lang. Meron po bang nais magpagamit sa ating Panginoon? Meron po ba ipatang gustong masunod ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay? Nais po nating maging katulad niya. So this morning, let's all sing this for our God. Ialay po natin ang ating mga puso. Magpagamit, magpabasag tayo sa Panginoon. At hayaan po natin na siya yung maghari na tunay sa ating buhay.
Nararapat ka, Panginoon.
Panginoon, ang aming mga puso ay punong-puno, Panginoon, ng pasasalamat dahil tunay nararanasan namin, Panginoon, ng iyong presensya. Salamat, Panginoon. Alam namin na patuloy kayong kikilos. Ngayon, sa iyo pong mga salita, Lord God, salamat sa paghahanda ng aming mga puso para mapakinggan namin, Panginoon, ang iyo pong mga salita. Panginoon, lagi po kaming umaasa sa inyo. Lagi lang po kaming aasa sa inyo sa mga bagay na hindi namin kayang gawin, sa mga bagay na hindi kaya ng aming lakas. Alam namin, kasama po namin kayo. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Sige po, patuloy po nating ibuhos ang ating puso. Kung ano man yung nais mo pang sabihin sa Kanya, hindi pa tapos ang Panginoon. Nais niyang makipag-usap sa iyo. Nais niyang sabihin sa iyo ang mahal na mahal na mahal na mahal ka niya. Panginoon, maraming salamat po na hindi nagbabago ang iyong mga pangako sa amin. Na kayo pa rin ang aming Diyos na kahit anong sitwasyon, kasama ka namin, Panginoon. Heavenly Father, we thank you for bringing us heaven today. Na kahit, Panginoon, sa maikling oras na to, pwede naming mananasan ang iyong kalangitan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niyo, mga biyaya niyo, at inyong pag-ibig sa amin. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Thank you so much, O God. Praise you. We honor you. We love you, O God. Thank you so much for your wonderful grace, for your love. Hallelujah. Thank you so much, O God. At hindi namin kakalimutan, Panginoon, na tunay at tapat ka sa amin. Kaya may dahilan po ang aming pagsamba. At yan, ang bigyan ka ng luwalhati sa aming mga buhay. We thank you, O God. We praise you. Indeed, you are great and you are powerful. Lord, we offer everything to you, O God. And we know that you are the great God, the loving God. At sa iyo lang po ang lahat ng aming mga papuri, Panginoon, aming pagsamba sa dakilang pangalan mo, o aming Panginoon Jesus. Bigyan natin ng malakas na malakas. Makibangkit sa katabi na tunay at tapat ang ating Panginoon. You know, whenever we declare, something great happens. Nabubuksan ng langit at sa totoo lang, pati yung mga kalaban natin sa buhay, especially the enemy Satan, nagigimbal siya. So bago ang lahat, pakibangkit sa ating mga katabi, handa ka na ba? Parang hindi eh. Pakibangkit mulit sa ating katabi, handa ka na ba? Parang hindi eh. Sige nga, pakitingnan po yung katabi at pakisabing, handa ka na ba? For we believe in the Father, Son, and the Holy Spirit. I am loved, favored, gifted, and anointed, and I believe it. No weapon formed against will prosper. I'm not a loser. I am a real winner. And never a quitter. Yes.
Worship on Sundays, I am available. The gospel, I am able. Amen. 2025 is indeed the year of forward to fulfillment. Let's give God the best clap offering. Bago po tayo maupo, pakilala muna tayo sa ating mga katabi. And pakibanggit po sa ating mga kasama. Good morning and welcome to Faithful. We may now be seated. Bagong buwan na naman ang ating kinakaharap at bumibilis ang ating mga taon. At sa taong ito, alam natin na maraming hinahanda ang Panginoon sa atin, and indeed, He is a great God. Today, we'll be talking about one of the most important things in our life, and paano po tayo lalaban sa ating buhay, particularly yung mga kalaban na minsan beyond our control. So for the title of this message, let us say this, Gear Up. Say it again. And this is the catch of the message. When we become Christians, we declared war against Satan. And itong si Satan, he is our life's greatest enemy. God has given us His armor so that we can win in our daily spiritual battles. Kaya sabi ko kanina yung kalabang ito hindi natin kakayanin kasi napakalakas niya. Pero meron tayong Diyos na mas malakas dahil siya ang lumikha ng lahat at siya ang susundin ng lahat. Kaya sa battle na to, sa totoo lang, panalo na tayo. Hindi tayo yung lalaban na talo tayo. Panalo na tayo. Bago tayo magtuloy, pakingit sa katabi, panalo ka na. If you have your Bible with you, digital or paper Bible, open it to Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. So, simulan po natin muna ang ating pag-aaral doon. Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. So, very clear, especially in verse 10, saan tayo magiging malakas? In the strength of our God. Verse 11, put on the full armor of God. Kung pwede niyong guhitan yung Bible po ninyo, guhitan nyo. Put on the full armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. Tandaan nyo, ang devil, si Satan, siya po ay maraming paraan para tayo pabaksakin. Kaya nga scheming siya. May mga plano siya. Kung ang Diyos may plano sa atin para sa ating kabutihan, si Satan gusto niya masira tayo, mawindang tayo para hindi tayo lumaban. Verse 12, and this is a reality that I'm telling even earlier. For we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Nagtataka minsan, parang laban ka naman ng laban sa buhay, parang hirap na hirap ka. Kasi may isang dimensyon ng buhay natin na dapat nating unawain. Yan ang spiritual na dimensyon. Verse 13, therefore, take up the full armor of God, so that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, stand firm. Hawakan ang kamay ng katabi, sabihin sa kanya, stand firm. Kung lalaban tayo, isa sa mga gagawin natin laban, yung manatili tayong malakas, nagtitiwala at tumatayo. As Christians, again, let me emphasize this. We have two types of warfare. That is the physical warfare and that's the spiritual warfare. Physical warfare talks about yung mga laban natin sa pang-araw-araw sa buhay. Pero tandaan nyo, may sumasakay po dyan. At yan, ang kalaban natin si Satan. Pero, itong si Satan, mautak to eh. Bakit? Kasi, maliban sa kanya, may mga kasama pa siya. Sa Bible, kung may mababasa kayong demon, hindi po sa Satan yun.
Yung mga demon, yung po yung mga angkan, yun naman yung mga kasamahan ni Satan. 1/3 of the angels rebelled against God before the time began. And yung 1/3 na yun, ang leader nila, si Lucifer. Later, naging Satan. From the angel of light, Lucifer, he became Satan, the adversary, ang kalaban. Kaya pangalan pa lang niya, kalaban na agad ang dating niya. Kaya sa totoo lang, yung kalaban, hindi yung katabi mo. Hindi yung naiisip mong kalaban mo. Ang tunay na kalaban, hindi mo nahahawakan. At minsan, akala mo, yung mga nangyayari sa'yo, dahil unfair ang mundong ito, sa totoo lang, ang isang dahilan yan, dahil sinasakyan yan ni Satan. This is a fact. God provides us the strength, the armor to stand strong in the face of the enemy's attack. And kinakailangan po, we must know and utilize the full armor of God that is crucial for spiritual victory. Ngayong araw na to, isipin natin, meron tayong susuotin. 6 po yan. Gearing up with the armor of God. Una po, belt of truth. Number 2, the breastplate of righteousness. Number 3, the shoes of the gospel. Number 4, the shield of faith. Number 5, the helmet of salvation. And number 6, the sword of the Spirit. Let's go to gear number 1, the belt of truth. Di ba tayo kapag nagsusuot po tayo ng belt, ang dahilan para mapanghawakan yung ating pants. Pero isang dahilan din po niyan para maging maayos yung pantaas at saka pangbaba natin. In Ephesians chapter 6 verse 14, stand therefore having fastened on the belt of truth. Sinisikapan mo yan kasi kinakailangan makita mo na yung belt of truth na yan nakakabit sa'yo. The one who wrote this, Apostle Paul, was thinking of a Roman soldier. Kung nakita niyo po yung damit ng isang Romanong sundalo, meron po siyang belt dito, tsaka parang palda yung suot niya. Di ba? Yung mga nakakita na po ng mga palabas na may mga Roman soldiers. Yun po yung picture na nung sinulat ito ni Apostle Paul. He was thinking of the Roman soldiers. And the belt of truth, in that particular armor, it holds yung buong armor. Pag natanggal yun, wala na. Tanggal na rin yung lahat ng mga armor na nakakabit doon. And this is something that will help us. Kaya tawag dyan belt of truth eh. Kinakailangan sikipan mo, kinakailangan panghawakan mo. Bakit? Truth will protect us from lies and deception. Lalo sa panahon natin, ang daming pwedeng manloko sa atin. Sino po dito, ngumiti na lang po, nabudol ka? Sino po dito nakaranas ng mayroong kang halimbawa, binibilan, tapos biglang maya-maya, nag-expect ka may darating, hindi dumating. Diba? The one or other way, meron pong tayong karanasan na tayo niloko. Kasama na dyan yung media natin, kasama ang social media, na akala natin totoo na yung balita, yun pala, hindi pala totoo. Ngayon, ang katotohanan, malalabanan mo lang talaga ang kasinungalingan at ang deception kung ikaw ay laging naghahanap sa katotohanan. Pakibanggit po ng malakas katotohanan. And ang maganda na sa katotohanan, ito ay verifiable. Na pag-aaralan, nare-research, nakikita. At habang pinag-aaralan mo, nakikita mo yung totoo. At ito ho ang truth, wala pong emosyon yan. Katulad ng hustisya yan. Napansin nyo? Di ba si Lady Justice? Yung babaeng may hawak ng scale, tapos mayroong piring sa mata? Di ba nakita nyo yung picture na yon? Pinanghawakan niya kasi yung justice at saka truth. Kaya wala siyang emosyon. Pag ikaw ay naghahanap ng katotohanan, madalas kinakailangan, hindi mo dapat haluan yan ng emosyon. Dahil pinaghaluan mo na yung emosyon yan, yung emosyon mo, dadalhin ka kung saan-saan. Bakit po? Kasi itong puso natin, sometimes, madaling maloko. If you are a very emotional person, I'm sure, mabilis kang mauto.
Tanungin mo yung katabi mo, emosyonal ka ba? Oho, yung konting lang, nagtatampo na. Di ba? Na hindi ka lang napansin, wala na. Di ba? May mga ganyan po eh. Katotohanan ng panglaban yan. Dahil ang katotohanan, tatayuan mo yan, dahil sigurado ka, pwede siyang tayuan. John chapter 8, verse 31 to 32. Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word," talking about the word of Jesus, now for us, the word of God, "you are truly my disciples." So may objective truth. At maganda sa panahon natin, meron na tayong Bible. At yung Bible na yan, nare-research natin yan. Nababasa, nami-meditate, at dahil dyan, nalalaman natin ang totoo. At ito nakalagay sa verse 32. "You will know the truth, and the truth shall set you free." Bakit maraming tao nauuto? Kasi hindi nila nakikita yung totoo. At minsan, marami na po ang bulag sa katotohanan. Ang mga publicist, magaling po dyan. Bakit? Yung kasinungalingan, paulit-ulitin mo sa mga tao, nagiging totoo yan eh. Naalala ko in history, merong isang magaling gumawa niyan. Isa to sa mga tao ni Hitler, si Goebbels, na kumbaga itong taong ito, lahat ng mga sinabi niya tungkol sa Third Reich o kay Hitler, sa totoo lang hindi totoo. Kaya lang nagmukhang totoo, bakit po? Kasi paulit-ulit. Hello? Psychologically, parang ganyan din yan. Kung naniniwala kang pangit ka, ulit-ulitin mo, iisipin mo, pangit ka. O, di ba? Di ba? Pero ito ho, anong sabi ng Bible? Nung nilikha tayo ng Diyos, we are fearfully and wonderfully made. Kaya banggitin mo sa katabi mo, ang ganda mo, ang gwapo mo. Yun ang totoo. Hindi po ako nambobola. Kaya lang, yung verse na sinabi ko sa inyo, that you are wonderfully and fearfully made, pag tinagalog nyo, ito po yung nakalagay. Tayo yung nang nilikhang katakot-takot at kagilagilalas. O, di ba? So, ibig sabihin lang nun, fearfully, ibig sabihin, maingat na ginawa. Di ba? Kaya sa totoo lang, tayong lahat, may angking kagandahan at katalinuhan tayo. Educationally, dati, kapag hindi ka nakakapasa sa mga academic exams, may tawag na agad sa'yo. May branding na agad sa'yo, di ba? Hello? May mga researchers na nag-aral, mga educational researchers, at sabi nila, hindi lang iisang katalinuhan. Sino po dito ngumiti na lang po, magaling ka sa math, magaling ka sa science, di ba? Magaling ka sa academics. Pero may mga iba dito, magaling sa musika, magaling sa salita. Kumbaga, sa panahon natin, hindi na iisa ang intelligence, marami na ho. At yan ang totoo. Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, magaling ka at matalino ka. May idadagdag ako dyan, sabihin mo sa kanya, hindi mo palang nadidiscovery. Yun. Kaya kinakailangan diskubrihin natin. Tuwing nagbabasa tayo ng Bible, marami tayong nadidiscovery. Mga mysteries ng salita ng Panginoon, mga katotohanan na hindi natin akalain na nandiyan pala, na kay Jesus ang kaligtasan at sa Kanya lamang. Di ba? Mga dating katotohanan na hindi natin alam, na yung pala ang makapagliligtas sa atin. Action point. Focus on God's Word and research what we must believe. Number 2, the breastplate of righteousness. It protects our heart and inner organs. Yan na. Papasok na tayo sa larangan ng emosyon. Proverbs 4:23. Ito sinasabi ko kanina. Watch over your... Pakituro po ang puso. Yan. Bakit po? Pakinggan niyo po ito, With all diligence, for from it flow the springs of life. Di ba? Bakit minsan, kapag malungkot tayo, parang yung kapaligiran natin, pangit na rin. Hello?
Di ba? Pero ito po katotohanan din po ito. Hindi porket malungkot ka ang mundo, hindi na iikot. Bakit? Anong sabi sa siyensya? Tumigil ka man ang mundo, ano po? Gumagalaw pa rin. Kasi pag tumigil ang mundo, ano mangyayari? Wala na. Masisira na tayo. Righteousness, ito na ho, kaya blessed spirit of righteousness, is God's standard for right attitude, right behavior, and right conduct. Kaugalian, pamamaraan ng pakikipag-usap natin sa iba, at pati yung mga paano tayo, kumbaga aayon sa mga kaibigan natin. Proverbs 21:21. Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor. Ano bang righteousness? Yan ang standard ng Diyos sa maraming bagay. At hindi nagbabago yan. Nakasulat nga sa Bible. Thousands of years, nandiyan po ang lahat ng righteous words of God. Ang mahalaga lang, panghawakan natin. Bakit? Nandyan ang buhay. Nandyan ang kaalaman. At pati yung ating patutunguhan aayos. Psalm 112 verse 6. For the righteous will never be moved. Babalik ako dito. Di ba sabi kanina sa Ephesians 6, stand firm. Pag may breastplate of righteousness ka, walang pwedeng makabasag sa'yo. Tatayuan mo ang tamang prinsipyo. Banggitin mo nga sa iyong katabi. Kung meron akong prinsipyong susundin, pakita mo Bible mo, etong nasa Bible, ang panghawakan ko. Diba? Diba? Tayuan natin. Kasi sa totoo lang, kapag hindi natin tinayuan ang tama, ano mangyari? Ano mangyari? Yung mga masasama, kakalat lalo sila. Kaya tayuan po natin. Ano pa ho? He will be remembered forever. Oo, yung mga masasama naaalala, pero yung mga mabubuti, naaalala hanggang sa wakas. Ngayon, ito ho, action point. Strive to live a righteous life by completely relying on God's grace. Hindi natin kaya na mabuhay. Kaya kinakailangan, suot natin yung belt of truth, suot natin. Parang bago kayo lumabas, isipin nyo nagsusuot ka na, Lord, araw na to kailangan ko yung belt of truth. Kasi meron akong katotohanan dapat gawin. Lord, righteousness, kasi may tatayuan ako. Minsan ho, ang nangyayari po, nakakalimutan natin. At pag meron kang nakalimutan na isa, for sure, doon aatake ang kalaban. Pangatlo, the shoes of the gospel. Sino dito mahilig sa shoes, sa sapatos? Oh, kunyari ka ba, di ba? Gaganda. Di ba? May industry nga ng sapatos Millions, billions, trillions ang kinikita ng tao niyan, di ba? Shoes of the gospel. Ephesians chapter 6:15. And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Sa panahon dati, kami back to the Roman armor, kinakailangan nilang suotin yan kasi hindi sila makakalaban na maayos. Masakit tumapak kung wala kang pantapak. At ang laging sabi dyan, kinakailangan naka-ready tayong bumiyahe. Kasi bakit po? The Holy Spirit is so active in our lives that sometimes He will lead you to another person. Kaya isang tinuturo ko lagi sa mga faithful evangelists natin, ito Lord, bring me to someone today who needs you most. Sige nga, ipag-pray natin ngayon. Sabi mo, Lord, ipadala mo ko sa isang taong nangangailangan sa iyo. Huwag po kayo mag-pray na sila ang dumating sa inyo. Mag-pray po kayo na kayo mismo ang dalhin. Yan ang nakalagay Now, it allows us to stand firm and walk in the peace that comes from the gospel. Sa mga Hudyo, uso yung salitang shalom. Pag sila ay nagsasalita ng shalom, ang ibig sabihin niyan ay, ako ay nagdedeklara ng pagpapala at ng kapayapaan sa kabuuhan ng buhay mo.
Kaya big deal sa kanila kapag nag-release sila sa salitang shalom. Sa atin po, kapayapaan. Romans chapter 1 verse 16. Bakit natin dapat ibahagi ang mabuting balita? For I am not ashamed of the gospel, for it's the power of God for salvation to everyone who, may qualifier, hindi ka maliligtas kung hindi ka magtitiwala sa Diyos. And particularly sa ating Panginoong Hesus. At ito pang kasunod, it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. Ibig sabihin, halimbawa, kung tayo po sa ating pamilya ang nauna, may susunod pa po. May susunod pa at may susunod pa. Parang tayo po, alam nyo ba na ang pagpapala natin ay hanggang sa ika-4 na henerasyon? So ikaw, yung susunod sa iyo, yung susunod sa iyo, diba? 4 generations. Kaya ito ho, pag ikaw ay talagang sumunod sa Panginoon, 4 na henerasyon ng pagpapala yan. Hello? Diba? Palapakan natin ang Diyos noon. Grabe. Ang akala mo lang, ikaw lang pinagpapala, mali. Ang totoo, sa Biblia makikita niyo yan, hanggang sa ika-4 na henerasyon. At ito maganda, kapag hindi ka tumigil sa pagbabahagi ng mabuting balita, sa susunod na henerasyon, dadaloy at dadaloy at dadaloy pa yan. Kaya malaki po ang trabaho pa ho natin to evangelize our families, to disciple them, so that our next generations will also be servants of the living God. Action point, share the good news of Jesus Christ by practicing a peace-filled life. Alam niyo ba, kapag tayo po'y nagbabahagi ng mabuting balita, nagdideklara tayo ng kapayapaan at pagpapala sa mga pamilya na ating inaabot. Hello? Pag may isang tumanggap doon na nagsisimula na yung bahay na yon, pinagpapala na. Kita nyo, tayo po, halimbawa po tayo niyan. Dati mag-isa ka lang pumupunta rito. Ngayon, meron ka ng kasamang isa. Habang tumagal ka pa, makikita mo, madadagdagan pa ho yan. Kasi mamaya, angka na ang kasama mo. At dapat hindi tayo tumigil. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus, John 14:27, Peace I leave with you. My peace I give you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Kapayapaan, mahalaga yan. Marami sa atin pinagpiprayan. Sino po dito na nalalangin na magkaroon ka ng kapayapaan? Di ba, minsan, pag gusto mo matulog, di ba, parang, ano yung pag iniisip, kung ano-ano pa, pag may kapayapaan ka, kahit nagkakagulo yan, makakatulog ka ng maayos. Remember, peace is not the absence of war. Peace is this. Even if there's war, you trust God that He will save you. Next, number 4 na dapat nating suotin. Reviewin natin. Ano po yung una po? Ano po yung pangalawa? Ano po yung pangatlo? Nai-imagine nyo na ba na sinusuot ninyo? Di ba? Ngayon, nasa iyo na ang sapatos. Maganda pa yung dala mong sapatos. Sapatos ng pagbabahagi ng mabuting balita. Kaya alam niyo, maganda ipag-pray nyo rin, ito, Lord, itong paa ko, dalhin niyo po sa mga nangailangan sa araw na to. Alam niyo ba, sabi ng Biblia, na pinagpapala ang mismong paglakad ng mga taong nagbabahagi ng mabuting balita. In fact, the Bible said, how beautiful are the feet of those who bring good news. Next, the shield of faith. So ito na ho. Kung mapapansin nyo yung mga nauna, either it's something that handles you or defenses you. Ito, isa sa mga malalakas na depensa natin. At nadadagdagan ng depensa, the shield of faith. Ephesians chapter 6:16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Kasi pinapana ka sa ibang bahagi ng buhay mo.
So, kinakailangan na shield of faith. Ngayong araw na to, saan parte ka ng buhay mo na tinitira ka na kalaban? Sabihin mo sa Kanya, I have the shield of faith. Now, faith in God protects every believer from the fiery darts of the enemy. Ano yung mga yon? Temptation at lalong-lalo yung mga direct attacks niya sa atin. At ito kapag dumadaan po tayo ng mga pagsubok, sabay-sabay nga nating basahin to. James chapter 1 verse 2 to 4. 1, 2, 3, go. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of, for you know that the testing of your faith produce steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Hindi ipinangako ng Panginoon na magiging ang buhay natin walang pagsubok. Dadaan tayo sa pagsubok, pero kakayanin natin yan. Sino sa inyo na-inspire ng verse na to? Na alam mo makakalabang ka sa buhay. Ngayon, I want you to comfort your partner. Hawakan mo kamay niya, sabihin mo sa kanya, kakayanin mo yan. Ano man pinagdadaanan mo, kakayanin mo yan. At dagdagan mo ito, Dagdagan mo to. Have the joy of God. Marami ako nakikita rito. Alam ko kasi ibang kwento ninyo Mga kwento ng mga pagsubok, mga kwento ng mga krisis na dumaan, pero ngayon, nakangiti ka na. O, di ba? Ngayon, ngumiti po yung mga dumaan po sa mga matitinding pagsubok. Gaganda ng mga ngiti nyo, di ba? Bakit? Bakit? Kasi nanalo ka na. Di ba? Ito, encouragement po. Habang dumadaan ka ngayon, sabihin mo, I decide to be joyful in God. Lumapang ka. Okay? Action point. Trust God in His promises and stand firm in faith amidst hardships and trials. Next, the helmet of salvation. Ito na. Ang isip at ang utak natin, ginugulo ng kalaban yan. Defensive na naman. Lahat defensive. Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation. Kasi ito ang liligtas sa atin. It protects our mind from doubt, fear, and even fakery. Kasi kailangan natin yan Kung nandyan po ang belt of truth at ang shield, ang breastplate of righteousness, we need the helmet of salvation. Romans 12:2, do not be conformed into this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, and what is good and acceptable and perfect. Kung mapapasin nyo, sinadya ni Apostle Paul na bago ang lahat, ilagay niya sa huli yung mga mahalaga. Bakit? Kasi itong helmet, itong binabantayan isip natin. Pag nadali ang isip natin, talo na tayo. Wala na. Alam niyo sa mga atleta, isa sa mga laging tinitrain sa kanila isip nila. Pag inisip mong matatalo ka, matatalo ka. Pero, pag inisip mo, nagawa mo na ang lahat, nakapag-practice everything, pag inisip mong mananalo ka, mananalo ka. Tanungin mo katabi mo, ano nasa isip mo ngayon? Maliban sa kumain, ha? Now, remember this. Salvation indeed starts in our mind, then moves on to every part of our life. Pag naging settled na ang isip natin, then alam mo na ang katotohanan, you have the belt of truth, you have the righteousness of God, then you are ready for God's salvation. Action point. Always remember the security and hope that come from knowing Christ and by the renewal of our mind according to His truth. Kaya sa mga kasama po natin dito for the first time, if you have not accepted Jesus into your life, today, you can accept Him as your Lord and Savior. Lastly, okay, ulitin natin Ano yung unang-una po? So, isipin mo, sinusuot mo na. Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo?
Ano yung pang-apat? Ano yung pang-5? Now, itong pinaka-exciting. Kasi, yung unang 5, defensive yun. Di ba? Sa basketball, lagi sinasabi, ang pinakamalakas na offense ay, wala kong panghina eh, ang pinakamalakas na offense ay, parang wala tayong kinain. Sabay-sabay. Ang pinakamalakas na offense ay, defense. No. Now, syempre, hindi mawala yung offensive. May panlaban tayo. At sa totoo lang, hawak nyo ngayon ang panlaban na yun. The sword of the Spirit. Kaya pinipilit ni Satan na i-twist yung Word of God para hindi natin maunawaan ang katotohanan. Ephesians chapter 6 verse 17. The sword of the Spirit, which is the Word of God. You hold the Bible as the sword of the Spirit. Now, the Word of God is the most powerful offensive weapon against the enemy. Dahil yan, kahit lokohin ka, pag alam mo ang katotohanan, kaya mo siyang talunin. Di ba, naalala nyo, first time na ginawa ito ng kalaban sa Garden of Eden, niloko niya yung mga unang magulang natin. Kaya nagkasala because of that temptation. Pero, anong tinuro sa atin ng Panginoon? Lumaban na gamitin ng tama ang kanyang salita. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing the division for soul and spirit, of joints and marrows, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Di ba napag-usapan natin kanina isip tsaka puso? Ang word of God, kapag ginamit yan, talagang two-edged sword, tusok na tusok ka. Kaya hindi ka taka minsan, habang nakakarinig ka ng katuruan ng salita ng Panginoon, tinatamaan ka. Hello? Pag tinamaan ka, sabihin mo, thank you, Lord. Bakit? Kasi pag nadali ang puso at isip mo ng Word of God, diyan nababago ang lahat. Action point, memorize, use Scripture to combat the enemy's lies and temptation. Pag meron ka nakitang isang verse ngayong message na ito na makakatulong sa'yo, i-memorize mo na. Diba kanina, yung verse na count it all joy, it will help you kapag panahon ng paghihirap mo. Dahil makikita mo, hindi ka nag-iisa. Now, this is the challenge. Since the battle is spiritual, we must always be in the attitude of prayer. Ma-activate mo lang lahat yan, lahat ng armor natin, kung ikaw ay laging nagpe-pray. Gawin mong lifestyle. Paggising mo pa lang, nagpe-pray ka na. Nasa buong araw, nagpe-pray ka. Kahit nag-work ka, nagpe-pray ka. Yung simpleng thank you, Lord, prayer na yun Di ba? Yung bago ka kumain, prayer na yun. Yung bago ka matulog, prayer na yun. Samahan mo ng declaration of the Word of God. Ephesians 6:18, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplications. To the end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Mga kapatid, may mga laban pa tayong kinakailangan ipanalo. But remember this, Jesus Christ has won thousands of years ago. He has won the battle. Kaya yung pinaglalaban natin, mga kapatid, isang laban na siguradong panalo na tayo. Ngayon, eto ho, ulitin mo sa katabi mo at sabihin mo sa kanyang, susuotin ko ang armor of God. Isa-isahin mo nga yung armor sa kanya, sabihin mo, susuotin ko yung 6. Sige, sabihin mo lang sa kanya. Sabihin mo, susuotin ko yan, susuotin ko yan. Di ba? Kaya gear up Mas exciting lumaban pag alam mong may panlabang ka. Ngayong alam nyo na may panlaban tayo, kapag nagparamdam si Satan sa inyo o yung kanyang mga demonito, may panlabang ka na. Di ba? Halimbawa, niloloko ka ni Satan, biglang kumanya ka.
Ano yun? The shield of faith. Diba? Grabe, winiwindang ka ni Satan. Belt of truth. Diba? Dahan-dahan mong suotin yan. Kada umaga, Lord, bigay sa ni Lord yan. Lord, ngayong araw na to, helmet of salvation. Kailangan na kailangan kita. May pagdadaanan ako. Lord, itong araw na to, Panginoon, the gospel. Alam niyo, sa lahat ng armor na yan, yung shoes, yun yung kinakailangan lagi tayong ready. Kaya mga kapatid, ngayong araw na to, suotin po natin ang armor of God. Tayo po tayo. As the elements of the communion are being given to us, imagine that you are God's warrior. Lalabang ka. Sinusuot mo yung mga parte ng armor. Lord, ito ako. With all of my weakness and limitation, I am your warrior. Lalaban ako at sigurado mananalo ako sa tulong mo. Jesus, in the past, ginawa niya to sa atin. Nag-iwan siya ng isang bagay na maalala natin siya. This is what we call the communion. To some, they call it the love feast. The symbol of the bread is the very symbol of the body of Christ. Napahirapan, nabayubay sa krus. Pero hindi ito nagtapos, pinagpala na pa rin tayo. As we are getting a piece of the bread, kunin po natin ang tinapay. May laban tayo itong linggong ito, itong buwan na to. Isipin mo na, lahat ng mga paghihirap, si Jesus na ang humawak niyan. Kung may mga pagsubok tayong dadaanan, si Jesus na ang tumanggap ng lahat ng paghihirap ko. Kaya alam ko, kakayanin kong lumaban. Habang hawak mo ang tinapay, hatiin mo ito sa gitna. And let us believe in the power of God as He touches our heart. Lord, maraming salamat po na sa biyaya mo, this very symbol of your bread, of your body, is the symbol that lahat ng mga pinaghirapan mo, Panginoon, na kaya mo. Na dahil dyan, makakaya rin namin. I'll give you a few seconds to pray and let God touch your life. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagkain namin ng tinapay na ito. Ginagawa mo kami isa bilang isang katawan. Kainin po natin ang tinapay. Ganda po natin ang sarong. Ang sarong ito ay ang simbolo ng bagong tipan ng ating Panginoon. Tuwing iinumin natin ito, tandaan natin na ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. The covenant of faith, the covenant of love, and the covenant of salvation. Maraming salamat, Panginoon. And thank you that you are our Almighty God. Limin po natin ang laman ng sarong.
God. And we praise you, God. We praise you. Nothing can stand against the power of our God. Hallelujah. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. We worship you, God. Win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I find on my knees with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. If this is your first time to be here, yes, we declare that the battle belongs to our God. But you cannot win this battle without Jesus Christ into your heart. As your heart is now lifted towards God, sabihin mo, Panginoon, kailangan na kailangan kita. Itong araw na to, binubuksan ko ang puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at nakapagligtas ng aking buhay. Simula ngayong araw na to, Panginoon, ikaw na ang mamumuno sa akin. Ikaw na ang magpapanalo ng laban ko. Ikaw na ang magbibigay ng biyaya sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. And Father, I pray now, O God, to those who need you most for healing, for your touch, and even for hope. Panginoon, maraming salamat that indeed the truth stands. The battle belongs to you, and we will surely win. Thank you so much. We honor and praise you, God. In Jesus' name we pray. Let's give God the best clap possible. Praise God for His message this morning. We can all be seated. So we will now proceed to our giving. Pwede po ba ninyo akong samahan to read out loud His word for this morning from 2 Kings 4:1-7. One day, the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves. What can I do to help you?" Elisha asked. "Tell nothing at all except a flask of olive oil," she replied. And Elisha said, "Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled." So she did as she was told. Her sons kept bringing jars to her, and she filled one after another. Soon every container was full to the brim. "Bring me another jar," she said to one of her sons. "There aren't any more," he told her, and then the olive oil stopped flowing. When she told the man of God what had happened, he said to her, "Now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left over." Praise be to God for God's reading for this morning. And can we declare this, that God is more than enough? Everyone, God is more than enough. And I believe for those people po na nakakaranas that God is really more than enough, these people has the heart to give for their to sacrifice, give their service, and give, of course, to the earthly riches
for God's kingdom. Amen po ba? And sa mga kaloob po natin, marami pong napupuntahan yan. We have our missions, we have a community po na napupuntahan at nabibless at the same time. So, I encourage you to give. So, pag nagbigay po tayo, we also support our missions team. So, continue, pray and help us raise funds for our missions. And I know everyone is excited, so we will give you an ample time to prepare more for your tithes and offerings. Excited? Can you put yung envelope po ninyo up high? Makita po ng Lord na, Lord, this is what I have experienced of you. Yung patuloy po ninyong pag-bless sa akin so I can give back. Taas po natin, let us pray. God, we honor you and we bless your name. You have seen, Panginoon, our situations, O God. Ang bawat isang nandito, O Lord, has the heart, Panginoon, na magbigay pabalik sa inyo, O God. I declare for blessings, Lord, for protection, and Lord, the miracles na patuloy po naming maranasan. Everyone in this room, Lord, I declare na hindi niyo po papalagpasin ng iyong presensya, ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon. We bring back all the glory, all the honor, the adoration. In Jesus' name, we all pray. Amen and amen. We can now give. Wala nang hanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Hanapin pa, wala nang hanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Pag-ibig mo, tanungan ko, pangako mo. Tanungan ko, pangako mo. Sandigan ko. Maraming salamat po sa pagtulong sa lahat po ng mga nagbigay. Alam niyo, bawat ibinibigay niyo nakakaabot sa maraming mga tao. Ang mula sa ating Project Isaac, papun sa mga Facebooks natin, pagpagkali sa mga mission po natin, God is really a great God. Tayo po tumayo. Ayan. Bago po tayo umalis sa lugar na to, kinakailangan yung katabi mo ready nang lumaban. Okay? Kailangan yugin mo siya. Ready ka na ba talaga lumaban? Yan. At syempre, tandaan nyo, isa sa mga panlaban natin ay panalangin. At ang pag-awit ay panalangin din. So let's sing this song and let's make this our prayer. For God is indeed a great God. We worship you, God. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na.
share your good news to our family members, to our friends, to our campuses, to our offices, and even to our community. Praise you, God. We honor you, God, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. See you next week. God bless you. We're now dismissed for fellowship. God bless us all.